estafa. Siyempre yung dating nito sa mga ordinaryong Pilipino, especially yung walang kaalam-alam kasi it's too technical, it's too intimidating, nakakatakot naman talaga. And that's the reason kung bakit mahilig silang gumamit ng mga intimidating words para masindak din tayo. For us, na ma-pressure din tayo na magbayad. Ano ba talaga yung estafa at kaya ba nilang magsampa ng estafa laban sa'yo as an online loan app user na yung utang ay nasa let's say 5,000 na saka lang lumaki ng dahil sa penalty at kung ano-ano pa yung mga pinapatong nila, especially yung mga daily na penalty. Ano ba yung dapat mong isipin kapag nakatanggap ka ng ganitong text? Pag-uusapan natin sa video na to, kaya keep watching. Dito sa channel, pinag-uusapan natin yung iba't ibang mga online loan platforms. And this video is not sponsored. It is based on my personal experience. At lilinawin ko lang guys na hindi po ako attorney, hindi po ako abogado, hindi po ako financial advisor. I am simply just someone na matagal nang gumagamit ng mga online loan platforms. And I'm sharing my experience para malaman nyo kung ano yung tama at ano yung mali, yung mga dapat yung malaman about these loan apps. Marami sa inyo yung katanggap ng text na may sinasabing estafa daw. Kakasuhan ka ng estafa dahil hindi ka nakabayad. This video pala is not meant para i-enable or konsentihin yung mga pasaway na mga borrowers. Yung talagang habitual na hindi na nagbabayad. Just simply letting you know kung ano yung dapat isipin. The more we know about these things, the more we're able to deal with these loan apps better. Hindi po lahat ng loan apps ay demonyo. Kasi may ibang mga loan apps, especially yung mga legit, nakakatulong po sila para ma-achieve po natin yung ating mga personal financial goals. Pero itong mga pasaway, we should put them in their place. Loan apps, actually, we need them for funding. But they also need us so that may business sila. Itong mga pasaway ng mga loan apps, dapat malaman nila na hindi tayo basta-basta nagpapauto. Para naman magtino sila guys. That's why we're having discussions like this. Estafa. Paborito yan na term ng mga pasaway ng mga kolektor. Nag-post po ako sa aking Facebook page and share po ng example na isang text na kung saan sinasabi talaga ng OLA na magsasampa sila ng estafa kung hindi makabayad ng ganito. Kayo naman guys, so pinahirapan nyo ako sa pag-post, paghanap, wala talagang nagsabi. Lang nagbigay ng example until nakagawa na lang ako ng video kasi gusto ko itong pag-usapan. Ano ba talaga yung estafa guys? It's a very technical term and it sounds intimidating because it is associated with makukulong. Kaso yung ibang text ng mga agents na to, na pasaway, OA din ano? Pero ito lang yung iisipin nyo kapag nakatanggap kayo ng text na ganito sa kanila. Bakit yung mga loan apps kapag nagmo-marketing, nagpapadala ng OTP, nagpapadala ng soft reminders, na-identify talaga kung saan galing, di ba? Pero the moment maangas na yung mga text na pinapadala nila sa inyo, ginagamit nila kung ano-anong number. Para sa akin lang, ginagawa nila to para madaling i-deny in case ireklamo sila, di ba? Just, this is how I feel. So since hindi sila nagpapakilala, kahit na in-indicate nila kung saan galing to, tayo dapat medyo praning tayo. Nahihirapan na nga tayo, mas scam pa tayo, di ba? So pag nakatanggap tayo ng mga text, mga calls na hindi natin kilala kung sino, huwag na nating i-engage. Huwag na nating pansinin guys. Kahit na nag-indicate sila ng phone number tsaka email address, huwag na nating pansinin yan. Balikan na lang natin yung app. Kasi ando naman yung lahat ng details na dapat nating malaman kung sakali gusto nating magbayad ng patingi-tingi. Or gusto natin na magbayad in full eventually. Huwag na nating pansinin yan. Ayaw nilang magpakilala ng tama, ayaw nilang magpakilala ng formal. Huwag na natin silang pansinin. So, itong mga agents na to, mga pasaway, ginagamit, isa sa mga paborito nilang gamitin yung sa pananakot is yung estafa. Ano ba talaga yung estafa? I suggest guys that you go to TikTok and follow this, yung attorney na to kasi from time to time, he talks about loans. I personally follow him as well. Based on my research, ito bago tayo mag-continue, wala pong nakukulong just because hindi makabayad sa utang. Yung hindi pagkakabayad sa utang dahil nawala ng trabaho, nagkasakit, nagka-financial difficulty, hindi po yan criminal offense. Nagiging criminal offense lang yan or nagiging lang yan if may element of fraud or nanloko ka. Nanloko ka. And intentional talaga na takbuhan mo yung utang mo. And in that case, kailangan po yan patunayan. May process. And it's gonna be a lengthy process. Hindi po yan 30 days or 15 days. Sometimes it takes years. By the way, ilalagay ko na lang yung link if you want to read about this
get the full details, ilalabay ko na lang yung link. Pero basically, kung gusto ka talagang habulin ng OLA, say for example, they're so convinced na talagang nanloko ka, na talagang intention mo na hindi sila bayaran, they need to gather evidence and they need to consult a lawyer. And then, if they consult a lawyer, kailangan kang gumastos. Preliminary investigation can take a few months to a year or more depending on the prosecutor's workload and the complexity of the case. Trial proper can also last several years if there are any witnesses or either parties file motion that cause delays. Hindi po madaling mag-file ng kaso. Yung gastos, yung time, yung resources, yung effort, nagastos sila ng malaki. Do you think na yung isang OLA ay willing mag-spend ng time, resources, mag-consult ng lawyer, at maghintay ng sobra-sobrang tagal for a decision sa isang loan na say for example 2,000, 5,000 na naging 20,000, 30,000, 50,000 just because everyday sila naglalagay ng kung ano-anong penalty tsaka interest. And once dinalaman nila yan sa korte, guys, the judge will listen to both parties. And hindi naman pwedeng magutom yung tao para lang bayaran yung utang na yan, ano? And guys, hindi magpapakorte yung OLA ng dahil sa ganung situation. Mabubuking din kasi na meron din silang kasalanan. So, yung term na yan na estafa, ginagamit lang nila yan as pananakot para ma-pressure kayo. Siyempre, this doesn't mean na wala na kayong utang. Okay? Nananakot sila even if they resort to unfair debt collection processes. This does not erase the fact na may utang ka. Tayo naman as borrowers, yung utang ay dapat bayaran para, I always say this, just use your common sense. Utang ay dapat bayaran. Bakit? Para makautang tayo ulit kung kailan natin kailangan. Want to establish na tayo mapagkakatiwalaan, di ba? So we should have good utang habits. Para din to sa atin. Kasi gusto mo bang puro na lang OLA yung matakbuhan mo in the future? Dapat meron kang good credit history para eventually makapunta ka dun sa mga loan, sa mga financial institutions na may better offers. But anyways, going back to estafa. So, sa nabanggit ko lang kanina, again, I'll just put the link in the description box below if you want to read more about it. But gastos sila ng more than the amount that you actually owe them. Kaya sila nananakot para ma-pressure ka. Okay, so huwag kayong pa-pressure. Just pay them when you can. And bayaran mo na lang kung ano yung kaya mong bayaran. Para good faith ka. Na-late ka naman, di ba? Kung gusto talaga nila magpakorte, go ahead, let them do so. Kung gusto nila po barangay, let them do so. Mas mabuti nga yun kasi hindi ka naman makukulong. But, papakinggan ka rin, may magiging witness pa in case magkaroon kayo ng understanding sa kung paano isettle yung utang. And most likely, bababaan yan yung mga charges nila. Kasi hindi sila pwedeng magpatong ng sobra-sobra. Hanggang pananakot na lang sila para ma-pressure kayo. Kasi sa mga ganitong situation, guys, just write down your priorities. Doon na lang kayo mag-focus sa priorities nyo. Kung kailangan nyo mag-off ng SIM, kasi diba, huwag nyo nang pansinin yung tumatawag sa inyo. Huwag nyo nang pansinin yung mga nag-text sa inyo. Doon na lang kayo sa app. Kung gusto nyo man talaga magbayad ng patingi-tingi or in full, doon na lang kayo sa app. Huwag nyo nang pansinin yung tumatawag tsaka nag-text. Focus lang kayo sa dapat nyong bigyan ng priority. So, kung gusto nyo mag-report, meron pong guidelines si SEC sa kung paano mag-report. You can go to the SEC website and read the guidelines and see if pwede nyo i-report. Pwede rin kayo pumunta sa Consumer Affairs or Consumer page dun sa CIC na website. Meron din guidelines. Read. Please read. Or pwede kayo magtungo sa PAOK. Pero, dapat kumpleto din yung evidence nyo. Kasi walang silbi yung pag-report nyo kung kulang yung evidence. For the best approach is, huwag nyo nang patulan yung agent, guys. Pagtitripan lang kayo nun, ano na lang, ignore and just focus on what you need to do. Balikan nyo na lang yung app kung makaluwag. Pero huwag na kayo maniwala dun sa mga sinasabi nila.